Ano ho, no? Parang kasi marami yung pwedeng itanong nga sa tanggapan ni OVP nga lamang po, yung, may parameters ba ito, ma'am? Halimbawa, ito po yung magandang itanong po sa inyo. Kahapon po, ang sabi po ni Attorney Claire, sa katanungan nga no dito po sa usapin po ng pagtatrabaho ng mga opisyal ng gobyerno, ang sagot po niya sa isang tanong, ang Pangulong Marcos, aksyon, aksyon, aksyon. Si VP nasaan? Nasa The Hague daw po ngayon, the Netherlands. So ang Pangulong Marcos po daw aksyon, aksyon, aksyon habang yung iba nagbabakasyon. Pwede ho ba namin kayo hingian po ng opinion o kasagutan sa ganun pong uri ng statement ng Malacanang tungkol po sa pagpunta ni VP Sara sa The Hague ngayon? Oh, yes sir. Opo, opo. Pwede naman po. Iyon na nga sir. Actually, I think this is also parang I take it upon myself na naging personal objective ko na rin to highlight ano ba ang ginagawa ng Office of the Vice President. Kasi nga, alam naman po natin na ikalawang Pangulo, under the Constitution, wala po masyadong naging functions na naka-enumerate dyan. Pero bilang the second highest in the land, automatic po na kung ano yung mga obligasyon ng Presidente, yun din po ang obligasyon ng Vice President, hindi ba? Hindi lang po masyadong na-emphasize, hindi lang masyadong nailalabas. And with us now on board, ito po talaga yung objective. Bakit po rin ako nandito sa OVP? On the issue na nasa Hague po si ma'am, si Vice President, sir, kahit naman po siguro sinong anak, kung pwede na lang, hindi ka na nga umuwi. Kung pwede na lang, doon ka na matulog sa loob ng kulungan para masamahan ang tatay mo na 8 years old na nakakulong sa ibang bansa. It is now, ito po yung, kasi syempre, ilan po yung anak ni PRRD, they take turns kasi lahat po sila nagtatrabaho, yung bunso nag-aaral pa, they take turns in going to visit the father. And this time, umikot na naman po yung kanilang rotation. This time, kailangan niya na naman. And hindi ko po alam sir kung bakasyon mo matatawag yung pagbisita sa kulungan. So, hindi ko po makita na bakasyon yung ginagawa ni Vice President Duterte. And hindi po dahil nandun siya sa The Hague ay natutulog yung opisina. Hindi po dahil nandun siya ay lahat po ng tao ay komprente na hindi gagalaw. Ang operations po hindi naman tumitigil. Ang trabaho po ng any government or private office, hindi naman po natutulog pag umalis ang boss, hindi ba? Hindi naman po yung when the cat is away, the mouse will play. Wala pong ganyan, lalo na sa gobyerno because they are covered by civil service rules. And there are competent and able people in the Office of the Vice President na kayang gumawa ng trabaho kahit wala si Vice President. Opo. And the Chief of Staff, of course, is there supervising everything. Pag lang po may mga important decisions, it has to be cleared with the Vice President, okay, of course. Sige po. Sir. Yes, sir. Ma'am, ito ho bang biyahe ni VP Sara sa The Hague ay cleared by the Office of the President? Meaning, di ho ba tumihingi ka dyan muna ng clearance? Ito ho ba ay official travel or leave? It's a personal travel, sir. It's a personal leave. Lahat po ng biyahe ng Vice Presidente, whether official or personal, meron pong travel authority from the Office of the President. So meaning ito pong biyaheng ito ay cleared, ano po, itong travel na ito ng OP? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Opo. Meron po ang pirmado na travel authority. Opo. Ito ho bang travel na ito, ma'am, ay gastos po ng OVP, meaning government fund ho ba ito? Personal funds po ng pamilya at ni Vice President mismo as Sara Duterte, the daughter. Hindi po Sara as the vice or Sara as the politico, hindi po. Opo. Mas mainam po ito maiklaro. Ang pamasahe po ni VP Sara dito, ang kanyang stay doon ay personal na gastos ng mismong Vice Presidente. Yes, sir. Opo. Opo. Kapag ho ba siya nabiyahe sa ganyan, at sabi nga po ninyo, napaka-importante po, no? Kasi bilang isang anak, gusto mong
makita ang iyong ama, lalo na nga po sa edad at sa kanya pong medical condition. Meron ba siyang mga kasamang staff dito, bodyguard o anuman po na maaring ang gumagasta ay bayan? Wala po siyang kasama na personal staff niya, official staff from the Office of the Vice President. Pero ang security po, kasama. Yun lang po, kung meron man ang gastos ng gobyerno, yung kanyang security, to also secure her person. Kasi ang pagiging vice-presidente niya po, hindi niya naman matatanggal sa katawan niya until the end of her term. So she's vice president 24/7 anywhere in the world, na obligasyon din naman po ng gobyerno natin na proteksyonan siya. Yun lang po, if there is any na gastos po ng gobyerno dyan, sir. Okay, sige po. So, para po mas klaro yan. Ngayon, ma'am, habang naandun po ang Vice Presidente, kumusta po ang inyong proposed 2026 budget? Dahil submission na po ito ngayon. Opo, na-submit na po yan, sir, earlier this year. Nakapag-advise na din po ang Department of Budget and Management kung magkano yung final na in-approve nila. Ang 733 po na proposal, copying the 2025 approved budget, nagdagdag lang po dun sa huli na, yung sa second approval na naging 903, nagdagdag po ang DBM, nag-approve po ang DBM ng additional personnel services, yung pang-sweldo po sa tao, at yung ibang IT equipment, yung information technology equipment. Alam niyo naman po, gusto rin, syempre, ng Vice Presidente na i-modernize ang system nila. Kaya meron pong mga request. And they approved an additional po, bale, of 100 million. Opo. Dito ho ba sa inyong proposed budget for next year, meron po na naman dong para po sa kawang gawa? Ito hong mga dati ng programa ng OVP. Sa public service, yes sir, ito po yung mga naging regular na programs, some already initiated by previous vice presidents na inadapt po ni VP, at yung iba po na bago na novel dito sa kay VP Sara. Opo, pero wala pong itong confidential fund. Wala na po, sir. Hindi na po, dahil kahit po noong 2024, di ba, wala nang confidential fund, also in 2025. Hindi na rin po nag-propose for 2026. Okay, sige po. And then dito po sa proposed budget na ito, klaro po din dito, ang lahat ng mga programa niya, pati itong pamimigay ng bag, yun ho bang kanyang libro na nililimbag, kasama pa rin po dito? Yung libro po, ang pagkakaalala ko, sir, bigay. Hindi po ginastosan ng dating Department of Education nung nansa. Ang alam ko po yun, binigay or in-offer yata. Hindi ako masyadong sure, sir. I will have to clarify kasi DepEd yan. Opo, sige po. Kailan po ang balik ni VP Sara, ma'am? In a few days, sir. Kasi ang alam ko po, meron lang siyang mga kailangan tapusin. Kung nasaan man siya, in The Hague, meron po siyang mga kailangan tapusin lang. So, in a few days po, I think she'll be back. Okay, sige po. So, Attorney Ruth, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ito po lamang ang ating simula po ng ating ugnayan. Kami nga po'y lubos na nagagalak kasi finally, meron na pong spokesperson. Kasi lagi kami tumatawag para kunan po ng panig ang Vice Presidente, siya lang po nagsasalita nga. Although pinakamainam talaga, siya po ang nakakapanayam. Pero the fact na kayo po'y nandidiyan na, ito po'y ating linya para po sagutin ang mga isyong pambayan kung saan po naman dapat tumugon ang tanggapan ng Vice Presidente. Yes, sir. Maraming salamat din po sa pagtangkilik. And please feel free. Kaya lang, Sir Ted, last na pong masasabi ko lang, meron pong, kasi nung sa dati kong trabaho, madali niyo po akong nakukontak. Ako mismo ang sumasagot. But this time, sir, it's an institution that has stricter protocol, lalo na po sa mga pangyayari. So, kailangan pa pong i-clear bago ako makapagsalita sa labas. So, I hope you understand that, sir. Indulge us na lang po. Basta we can continue to communicate, sir. Wala po problema. Okay, sige po. We understand the protocol, ma'am. Sige po. Salamat na marami, Attorney Ruth, and we can only say Godspeed. Maraming salamat, sir. I need that. Thank you po, Sir Ted, and thank you, DJ Chacha. Maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. True FM.
ang opisyal pong tagapagsalita ng tanggapan ng Vice Presidente, Attorney Ruth